Ayon sa principal ng eskwelahan, ito ang unang beses na sinunog ang kanilang paaralan. Pero ang nakakalungkot, gaya ng kaso ng Diwang Elementary School, hindi rin nila alam kung sino ang sasampahan ng kaso. Marami tayong naririnig na kwento pero yung mga allegations hindi yung sapat to incriminate someone or a group of people. Tinatanong din natin yung mga pulis natin na nag-iimbestiga. Ganun din ang resulta, wala rin silang nakuhang mga solid evidence. Yung mga nakatira din sa paligid ng eskwelahan, halos walang nagsasalita. Hindi natin alam kung may nakita ba sila o wala. Pero kung ang batang si Rahim ang tatanungin, gusto niyang mapanagot ang mga may gawa ng panununog. Gusto kong makulong siya. Bukod sa Diwang at Ragayan Elementary School, tinungo rin ng Reporter's Notebook ang isa pang paaralang sinunog sa bayan ng Pualas, Lanao del Sur. 2 silid naman ang sinunog dito. October 29, that was a barangay election. Ngayon, ang pangalawa naman, noong katatapos lang ng May 9 election. So, mga May 13 yata yun, that was Saturday. Ang nakapagtataka, sinunog ang 2 classroom 4 na araw matapos ang eleksyon. Siguro baka, siyempre sa politics, baka yung natalo, medyo masakit sa kanya yung pagkatalo. So, sa amin na ipupuntong ba, kumbaga yung galit nila. Na hindi naman kami kasali sa politics, kumbaga naipit kami sa labanan ng mga politician dito sa aming lugar. Strategic kasing target yung eskwelahan dahil doon dinadala yung mga ballots. At kung may intention ka na i-rig yung resulta ng eleksyon, yun ang strategic location na pwede mong itargetin. Yung lugar na nangyari na sunugan sa Lanao del Sur, kasi conflict-affected area talaga yung Lanao del Sur, at yung mga competing politicians doon, more often than not, are also competing families engaged in a violent situation called RIDO, meaning family feuds or clan feuds na violent. Kailangan rin daw maimbestigahan ang ginawang panununog para malaman kung sino ang may sala at dapat managot. Arson tawag yan pag nanunog ka ng eskwelahan, pero dapat ma-pinpoint mo kung sino talaga yung nagsagawa noon. Dapat imbestigahan nila yan para matukoy kung sino ang nag-perpetrate yon. Kasi destruction of public property yan eh. Ano pong status po ng investigation? Meron na po bang nalaman na kung sino yung mga gumawa nito? Actually, hanggang ngayon, wala pa silang naibibigay na report hanggang politically motivated. Gano'n. Kaya hanggang ngayon, wala pa kung sino. Tapos na ang klase ni Nornaila sa 10th school dito sa Diwang Elementary School. Pero hindi pa tapos ang kanilang paghihintay para sa maayos at disenteng silid-aralan. Sa kabila ng kalagayan, hindi nawawala ng pag-asa si Nornaila. Pangarap niya kasing maging abogada. Gusto kong mag-promit ang pangarap ko. Yung sinasabi nilang utos sa akin, sinusundan ko para magamit ko lang yung pangarap ko. Para matulungan yung mga magulang ko. Para hindi ko magaya yung nagagaya nilang mahirap sila. Sa Lanao Lake, nakaasa ang kinabubuhay ng pamilya ni Nornaila. Araw-araw na nangingisda ang kanyang amang si Salamuddin Haji para magkaroon sila ng makakain. Mula 100 hanggang 200 ang kinikita ni Salamuddin. Magkano kilo niya pag nakadami kayo? Minsan 50, ang pinakamababa 40 lang. Sa datos ng National Statistics Authority, nangunguna ang Lanao del Sur sa mga pinakamahihirap na probinsya sa buong bansa noong 2012. Ang pag-aaral ang nakikitang susi ng mga gaya ni Nornaila para makaahon sila sa kahirapan.
Kaya sana naman daw matulungan silang muling magkaroon ng silid-aralan. We expect this to be completed as soon as possible. I hope you understand, mayroong procurement activities na dapat dadaanan. Makakaasa po kayo, mga kababayan po natin, mga kapatid po natin, na naapektuhan nga po nitong sunog sa bahagi ng Mindanao nitong nakaraang eleksyon. Nababalikan po namin kayo